Ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pagtitiis. Habang nag-aagaw buhay ang kanyang ina sa bagyo, nakikipagtawanan ang mga Vergara sa ahas na umaagaw sa kanyang asawa. Basurang pinulot lang kita. Ang malupit na sumpa ni Doña Miren, ngunit tapos na ang pagiging martir. Tinalikuran ni Serafin ang palasyo, tinanggal ang singsing, at isinilang ang isang reynang wawasak sa kanilang kasinungalingan. Handa na ba silang tikman ng bagsik ng pusong nawasak? Kahit anong ginto ang isabit mo sa leeg niyan, amoy lupa pa rin. She is a desperate probinsyana who just got lucky because my son has a bleeding heart for strays. True, Miren. Nakakaawa talaga si Leandro. Imagine carrying a dead weight na wala man lang maambag sa negosyo nyo. Hindi man lang makasabay sa usapan ng mga amigas natin, puro paglilinis at pagluluto lang ang alam. Akala yata niya ay kinuhang kasambahay ang anak mo. Nakatayo si Serafin sa likod ng malalaking pintong nara ng sala. Sa kanyang dalawang kamay ay maingat niyang hawak ang isang pilak na bandeha. Nakapatong doon ang isang mangkok ng umuusok na tinolang manok. 4 na oras niya itong pinakuluan sa mahinang apoy, tiniis ang init ng kalan at pinili ang pinakasariwang sangkap dahil nagreklamo ang kanyang biyenan na si Doña Miren na masama ang pakiramdam nito. Ang mga daliri niyang may bahagyang paso mula sa pag-aasikaso sa kusina ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bandeha. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan, naiwan ng isang mapait na lasa na tila lason na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ang matigas na gilid ng pilak na bandeha ay bumaon sa kanyang balat. Namuti ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakahawak, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kirot sa kanyang mga daliri ay walang laban sa panlalamig na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan, ngunit walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nasanay na lunukin ang sariling dangal, patayin ang sariling damdamin, huwag lamang maging pabigat. Ang marangyang liwanag mula sa aranya sa itaas ay tila naging isang mapanghusgang mata na nagpapaliwanag sa kanyang matinding kahihiyan. Hanggang kailan ko ba kailangang patayin ang sarili ko? Mabuhay lang ang pag-ibig na ito. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ng pamilya Vergara ay nabalot ng isang nakakasakal na karangyaan. Maingat na inayos ni Serafin ang mga kubyertos. Umaasang ang pagdating ng kanyang asawang si Leandro ay magbibigay ng kaunting init sa malamig na palasyong ito. Dumating naman nga si Leandro, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakasunod sa kanya si Lyris, ang anak ng kaibigan ng kanyang biyenan, na si Vanessa. Walang pag-aalinlangang umupo si Lyris sa silyang katabi ni Leandro. Isang pwestong dapat sana ay kay Serafin. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Lyris ay tila sumakal sa hangin ng silid kainan. Tita Miren, Leandro and I had such a productive meeting today. Masiglang wika ni Lyris habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Leandro. He even let me use his private safe at the office to store the new confidential contracts. Oh, by the way, Leandro, here is the spare key of your vault. Naiwan mo sa kotse ko kanina. Isang kislap ng selos at pagtataka ang dumaan sa mga mata ni Serafin. Bakit nasa kotse ni Lyris ang asawa niya? Bakit ipinagkatiwala rito ang susing hindi man lang ipinahawak sa kanya kahit minsan? Ngunit pinili niyang magbaba ng tingin. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang inilapag ang mangkok ng tinola sa harap ni Doña Miren. Ma, nagluto po ako ng sabaw. Ang sabi niyo po kanina ay masama ang pakiramdam niyo. Makakabuti po ito sa inyo. Malumanay na alok ni Serafin, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Tiningnan ni Doña Miren ang mangkok, na tila isa itong nakakadiring bagay. Kumuha siya ng kutsara, humigop ng kaunti, at agad na umasim ang kanyang mukha. Ibinaba niya ang kutsara ng may diin. Ang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay umalingaw-ngaw na parang isang sampal sa katahimikan. Ano ba ito, Serafin? Nilalason mo ba ako? Malamig at matalim na tanong ng matanda. Pipo?
Hindi po, ma. Reseta po yan ng nanay ko sa probinsya tuwing may sipon kami. Manang Rosa, pagputol ni Doña Miren, hindi man lang tinapunan ng tingin ang manugang. Kunin mo nga ito, ipalayo mo sa paningin ko at itapon mo sa basurahan. Hindi sikmura ng isang bergara ang ganitong pagkaing lasang mahirap. It tastes like poverty and it disgusts me. Bumilis ang tibok ng puso ni Serafin. Lumingon siya kay Leandro. Ang mga mata ay tahimik na nagmamakaawa. Isang salita lang. Isang salita lang ng pagtatanggol mula sa lalaking pinangakuan niya ng buong buhay niya. Ngunit iniwas ni Leandro ang kanyang paningin. Yumuko ang asawa niya. Tila abala sa paghiwa ng karne sa kanyang plato. Ma, wag naman po ganyan. Mahinang saway ni Leandro. Bago bumaling kay Serafin na may malamig na pagkadismaya. Sarah, maybe you should just ask the chef to cook next time. Gusto lang naman ni Mama ng masarap na sabaw. Huwag mo na kasing ipilit yung mga nakasanayan mo sa inyo. Gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa dibdib ni Serafin. Lumapit ang matandang katiwala na si Manang Rosa. May luha ng awa sa mga mata nito habang maingat na kinukuha ang mangkok. Tahimik na tumango si Serafin. Hindi na nagawang sumagot. Ang hapunan ay nagpatuloy na puno ng tawanan ni Lyris at Doña Miren. Habang si Serafin ay nakayuko, unti-unting namamatay sa loob ng sarili niyang tahanan. Pagkatapos ng hapunan, sa malamlam na ilaw ng maruming kusina, mag-isang nakatayo si Serafin sa harap ng basurahan. Nakita niya ang itinapong sabaw na sumiksik sa mga balat ng gulay at dumi. Ang pagkaing ginawa niya ng may buong pagmamahal, ang reseta ng kanyang ina, ay itinuring na basura. Dahan-dahan siyang yumuko. Inabot ng kanyang nanginginig na daliri ang gilid ng basurahan. Tila gusto niyang bawiin ang inangkin nilang dignidad niya. Pinagmasdan niya ang paboritong sabaw ng kanyang kabataan na ngayon ay naging simbolo ng kanyang pagiging hamak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umakyat siya patungo sa kanilang silid tulugan. Bago pa man niya mahawakan ang doorknob, napansin niyang bahagyang nakasiwang ang pinto. Mula sa loob, narinig niya ang boses ni Leandro na nakikipag-usap sa telepono. I know, Ma. Pasensya na kayo sa nangyari kanina sa hapag. Oo, naiintindihan ko ang punto ninyo. I'll talk to her. Tuturuan ko siyang matutong lumugar at umasalan ng tama para hindi kayo mapahiya. Yes, I promise. I will correct her behavior. Napatigil si Serafin. Ang mga salitang iyon ay tila isang punyal na ibinaon ng diretso sa kanyang puso. Hinihiwa ang huling hibla ng tiwala niya sa kanyang asawa. Hindi siya asawa sa paningin nito. Siya ay isang pagkakamali na kailangang itama. Isang asong ligaw na kailangang turuan ng disiplina. Tumalikod siya mula sa pinto at naglakad palayo sa madilim na pasilyo. Dala ang isang bigat sa dibdib na nagbabanta ng isang napipintong pagkawaglit sa katinuan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang sugat sa dibdib ni Serafin. Sa loob ng kanilang malawak na silid tulugan, pinagmasdan niya ang kanyang asawang si Leandro habang inaayos nito ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila 1 milyang hindi na kayang tawirin. Lumapit si Serafin. Ang boses ay nababasag, ngunit pinipilit maging matatag. Leandro, tungkol kagabi. Panimula niya. Huminto si Leandro sa pag-aayos ng kanyang kwelyo. Ang malalim na paghinga ng lalaki ay nagdala ng matinding pagkabagot sa buong silid. Humarap ito. Bakas ang kawalan ng pasensya sa mga mata. Sarah, please, ang aga-aga. Can we not do this right now? May malaki akong board meeting mamaya at kailangan kong mag-focus. Gusto ko lang namang malaman kung bakit hindi mo ako kayang ipagtanggol. Malumanay na sagot ni Serafin. Ang mga mata ay nagmamakaawa ng kaunting pag-unawa. Kahit sa harap lang sana ng ibang tao, Leandro. Kahit konting dignidad lang para sa asawa mo. Ngunit sa halip na yakapin siya, isang naiinis na tingin ang iginawad ni Leandro.
You are overthinking this, Sarah. Masyado kang balat sibuyas. I am protecting you. Kaya nga sinasabihan ko si Mama na hayaan ka na lang minsan. You know how she is. She just wants what's best for the Vergara name. Matanda na si Mama. Hindi na natin mababago ang ugali niya. Ikaw na lang sana ang umintindi at mag-adjust. Just try to fit in, okay? Kinuha ng lalaki ang kanyang maleta at tuloy-tuloy na lumabas ng silid nang hindi man lang siya hinahagkan. Naiwan si Seraphine na nakatayo. Unti-unting napagtatanto na ang lalaking pinakasalan niya ay isang estranghero na nagtatago sa likod ng mga palusot at paninisi. Ang salitang pag-intindi ay naging isang kadena na unti-unting sumasakal sa kanyang kalayaan. Nang tuluyang umalis si Leandro, bumaba si Seraphine upang tumulong sa gawaing bahay, isang bagay na pilit iniaatang sa kanya ni Doña Miren upang ipamukha ang kanyang abang kalagayan. Sa tahimik na sulok ng kusina, nakita niya si Manang Rosa na nagpupunas ng mga baso. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ng matandang katiwala ang pamamaga ng mga mata ng manugang ng mga Vergara. Maingat na inilapag ni Manang Rosa ang hawak niyang basahan, dumukot sa bulsa ng kanyang apron at palihim na inilagay sa palad ni Seraphine ang isang maliit na balot ng yema na gawa sa probinsya. Ang magaspang ngunit mainit na kamay ng matanda ay pumisil sa nanginginig na daliri ni Seraphine. Walang anumang salitang lumabas sa labi ni Manang Rosa, ngunit ang kanyang mapag-arugang tingin ay naghatid ng isang tahimik na mensahe ng pakikiramay. Mahigpit na hinawakan ni Seraphine ang matamis na piraso ng yema. Tinatanggap ang tanging piraso ng pagmamahal na natagpuan niya sa loob ng napakalaking mansyong iyon. Paglipas ng ilang oras, inutusan si Seraphine na linisin ang pribadong opisina ni Leandro sa ikalawang palapag. Habang inaayos niya ang mga nakakalat na papeles sa ibabaw ng mesa, napansin niya ang basurahan sa ilalim na puno ng mga pira-pirasong dokumento. Isang bahagi ng punit na papel ang nakatawag ng kanyang pansin dahil sa pamilyar na selyo nito. Dahan-dahan siyang lumuhod, kinuha ang mga piraso mula sa basurahan at pinagdugtong-dugtong ang mga ito sa ibabaw ng karpet. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang nakasulat. Ito ay isang draft ng bank transfer na naglalaman ng napakalaking halaga mula sa emergency fund ng Vergara Logistics papunta sa isang hindi kilalang kumpanya na nagngangalang VL Holdings. At sa ibabang bahagi ng dokumento, malinaw na nakatatak ang inisyal ng taong nag-aproba. L.S. Liris Sarmiento. Bakit may autoridad si Liris na hawakan ang pinakapribadong pondo ng negosyo ng asawa niya? Ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala nang marinig niya ang mahinang tawanan mula sa hardin sa ibaba ng bintana. Sumilip si Seraphine sa siwang ng makapal na kurtina at nakita sina Vanessa at Lyris na nagkakape, komportableng nakaupo sa ilalim ng payong ng gazebo. "You are doing great, sweetie." Masayang wika ni Vanessa habang ibinababa ang kanyang tasa. Konting panahon na lang, maililipat na natin ang buong kontrol ng logistics sa VL Holdings. Leandro is too stressed out to even double-check the papers he is signing. At ang tangang asawa niya? Wala namang alam gawin kundi maglinis. Tumawa si Lyris, isang reaksyon na nagpatindig sa mga balahibo ni Seraphine. "I know, Mom. And Tita Miren is making it so easy for us. Siya pa mismo ang gumagawa ng paraan para itulak palayo si Leandro sa asawa niya. Soon, everything will be exactly where it belongs." Isang malamig na kaba ang gumapang sa gulugod ni Seraphine. Hindi lamang ang kanyang kasal ang unti-unting sinisira ng mga ito, kundi maging ang kabuhayan na pinaghirapan ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit ano ang laban niya? Sino ang maniniwala sa isang probinsyanang walang pinag-aralan pagdating sa pasikot-sikot ng negosyo? Dala ang bigat ng mga natuklasan at ang pagtatraidor na nasaksihan, naglakad pabalik si Seraphine sa kanyang silid-tulugan upang mag-ayos ng mga damit ni Leandro. Ngunit pagdating niya sa harap ng pinto,
Napansin niyang nakabukas ito ng bahagya. May isang bulto ng tao sa loob. Sumilip siya at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa matinding galit. Si Liris ay nakatayo sa tabi ng kanilang kama. Isang mapanuyang nangiti ang nakaguhit sa mga labi habang nakatingin sa paligid. Hawak nito ang isang mamahaling bote ng pabango. Bago pa man makapagsalita o makapasok si Seraphine, dahan-dahang inangat ni Liris ang bote at walang habas na inispray ang matapang na pabango nang direkta sa mismong unan ni Leandro. Ang halimuyak ng dayuhang pabango ay unti-unting gumapang sa hangin. Tila isang laso na tahimik na sumasakop at lumalapastangan sa pinakapribadong santuwaryo ng mag-asawa. Ang nakakasulasok na halimuyak ng dayuhang pabango ay tila kumapit na sa bawat sulok ng kanilang silid. Isang tahimik, ngunit marahas na paalala ng lantarang pambabastos sa kanyang karapatan bilang asawa. Kinabukasan, habang pilit nililinaw ni Seraphine ang kanyang isip, isang bagong unos ang sumalubong sa kanya sa hapagkainan. Nakaupo sa kabisera si Doña Miren, humihigop ng kape na may kasamang tagumpay sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi ay si Vanessa na nag-aabot ng isang makapal na folder kay Leandro. Leandro, the investors in Dubai are demanding a face-to-face meeting. Seryosong pahayag ng Donya, bagamat may halong pagmamanipula sa kanyang tono. Aalis ka mamayang gabi. This is a crucial deal for the Vergara Logistics. I expect your full dedication. Walang mga tawag, walang abala. They want absolute confidentiality, kaya ibibigay mo sa kanila ang buong oras at atensyon mo. Nabigla si Leandro. Tumingin siya kay Seraphine na tahimik na naghahanda ng mga kubyertos bago bumaling sa kanyang ina. Ma, bakit biglaan? Hindi ba pwedeng si Liris muna ang mag-handle ng preliminary talks dito? Gusto ko sanang samahan muna si Sarah. May sakit ang nanay niya sa probinsya at… Are you out of your mind, Leandro? Mabilis na putol ni Doña Miren ang boses ay tuminis sa galit. Ibinigay ko ang buong buhay ko para maitayo ang kumpanyang ito, tapos isusugal mo lang dahil sa walang kwentang sentimiento. You have an obligation to this family. Huwag mong biguin ang mga sakripisyo ko. Ang salitang sakripisyo ay naging isang mabigat na tanikala na agad pumulupot sa leeg ni Leandro. Napabuntong hininga ang lalaki at tuluyan ng yumuko bilang pagsang-ayon. Tinatanggap ang utos na hindi na mababali. Bago ang kanyang pag-alis, habang inaayos ni Seraphine ang mga isusuot ng asawa sa loob ng maleta, napansin ni Leandro ang panginginig ng mga balikat ng kanyang asawa. Lumapit siya at maingat na hinawakan ang malamig na mga kamay ni Seraphine. Isang malambot at maiinit na pagpisil ang ginawad niya. Isang bihirang pagkakataon ng paglalapit na matagal nang pinapangarap ng babae. Sira, alam kong nahihirapan ka. Mahinang bulong ni Leandro. Ang mga mata ay puno ng pangako. Konting tiis na lang. Pagbalik ko galing Dubai, ipinapangako ko, aayusin natin ito. Uuwi tayo sa inyo. Dadalawin natin si nanay at papatingnan natin siya sa magaling na doktor. Hintayin mo lang ako. Ang mga salitang iyon ay naging isang patak ng ulan sa tuyot na puso ni Seraphine. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang maliit na binhi ng pag-asa ang muling sumibol sa kanyang dibdib. Tumango siya, pilit na ngumiti, at ibinabaon sa kanyang isipan ang pangakong yon. Ngunit ang pag-asang yon ay kasing ikli lamang ng pag-usad ng sasakyan ni Leandro palabas ng malaking tarangkahan ng mansyon. Hindi pa man lumalamig ang makina ng sasakyan, umalingaw-ngaw na ang matalim na utos ni Doña Miren sa buong sala. Nakatayo ang matanda sa gitna ng hagdanan. Tinitingnan si Seraphine mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Manang Rosa, hakutin niyo ang lahat ng gamit ng babaeng yan at ilipat sa lumang kwarto ng mga katulong sa likuran. Matigas na deklarasyon ng Donya. Napatigil si Seraphine, hindi makapaniwala sa narinig. Ma, bakit po? Kwarto po namin yon ni Leandro. Huwag mo akong matawag-tawag na ma. Singhal ng matanda na itinuturo ang pintuan palabas. Wala ang anak ko para konsintihin
ang mga ilusyon mo. Hindi ka nararapat sa master bedroom ng pamamahay na ito at simula ngayon, bawal kang gumamit ng kahit anong sasakyan ng pamilya. Matuto kang lumugar dahil sa bahayang ito, mas mababa pa sa mga aso ang tingin ko sa'yo. Nanghina ang mga tuhod ni Seraphine, ngunit pinili niyang huwag sumagot. Alam niyang walang maniniwala o magtatanggol sa kanya. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang sariling mga maleta patungo sa isang masikip, maalikabok at mainit na kwarto sa dulo ng pasilyo ng mga utusan. Sa loob ng maliit na silid na yon, habang inaayos niya ang kanyang mga kagamitan, nakita niya ang isang puting polo shirt na nakalimutang isama ni Leandro sa kanyang bagahe. Kinuha ni Seraphine ang lumang plansa sa sulok. Maingat at puno ng pagmamahal niyang pinalansa ang bawat lukot ng damit. Inaalala ang mga panahong masaya pa sila. Matapos itong maging tuwid, dahan-dahan niyang inangat ang mainit na tela at idiniin ito sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nilalanghap ang natural na amoy ng kanyang asawa upang pawiin ang nakakasukang amoy ng pabango ni Lyris. Sa mga sandaling iyon, kumapit siya sa huling piraso ng init at sa pangakong babalikan siya nito, habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha sa puting tela. Pagsapit ng gabi, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Ang kalangitan ay nagdilim ng tuluyan at nagbabala ng isang malakas na bagyo. Lumabas si Seraphine mula sa kanyang maliit na kwarto upang pumunta sana sa kusina at kumuha ng mainit na tubig. Ngunit nang pilit niyang buksan ang mabigat na pintong kahoy na naghihiwalay sa pasilyo ng mga katulong at sa pangunahing bahagi ng mansyon, hindi ito gumalaw. Pilit niya itong tinulak, ngunit nakasara ito ng mahigpit. Nang silipin niya ang siwang sa ilalim, nakita niya ang anino ng isang malaking kandado na ikinabit mula sa labas. Mayroong sadyang nagkulong sa kanya sa bahaging iyon ng bahay. Bakit? Anong masamang balak ang naghihintay sa kanya sa pagbuhos ng ulan? Sa kabilang bahagi ng madilim na mansyon, sa gitna ng malawak na sala, ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng matinis at paulit-ulit na pag-ilaw ng antigong telepono. Ang tunog nito ay nagdala ng isang uring pagkabalisa. Tila may isang taong nagmamakaawa sa kabilang linya. Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Doña Miren, nakasuot ng kanyang marangyang roba. Hindi siya nagmamadali. Lumapit siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang telepono at kalmadong tiningnan ang umiilaw na screen nito. Nakasulat doon ang mga salitang Provincial Hospital. Isang malamig, malupit at walang awang nga umumangiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ng matanda. Imbes na kunin ang auditibo upang sagutin ang mahalagang tawag, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay patungo sa ilalim ng mesa. Sa isang marahas na paghugot sa kable, tuluyang namatay ang ilaw at tunog ng telepono. Ibinabalik ang buong mansyon sa isang nakakabinging katahimikan. Isang matalim na guhit ng kidlat ang pumunit sa kalangitan. Nagbabadya ng isang walang awang unos. Ang galit ng kalikasan ay tila nakikisimpatya sa nagbabadyang trahedya sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Ang malakas na paghampas ng hangin at walang tigil na pagbuhos ng ulan ay lumikha ng isang nakakabinging awit ng kalungkutan sa labas ng bintana. Sa loob ng madilim at masikip na kwarto ng mga utusan, nakaupo si Seraphine sa gilid ng manipis na higaan, nakayapang sa kanyang mga tuhod, nang biglang magningning ang screen ng kanyang lumang cellphone. Ang panginginig nito sa ibabaw ng kahoy na mesa ay naghatid ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang mensahe, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Galing ito sa isang kapitbahay sa probinsya. Sera, inatake sa puso ang nanay mo. Nandito kami ngayon sa ospital. Kailangan ng malaking deposito para maoperahan agad. Parang awa mo na, umuwi ka o magpadala ka ng pera. Kung hindi, baka hindi na siya umabutin. Nawala ang kanyang kakayahang huminga. Ang mukha ng kanyang ina
ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal sa mundong ito ay nag-flash sa kanyang isipan. Nabitawan niya ang telepono. Binalot ng matinding panginginig ang buong katawan niya. Sa pamamagitan ng pinagsamang takot at adrenaline, hindi niya inalintana ang kadena sa pasilyo. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang sirain ang lumang trangka ng pintuan sa likod ng kusina hanggang sa bumigay ito, nag-iiwan ng gasgas sa kanyang braso na hindi man lang niya naramdaman. Tumakbo siya patungo sa malawak na sala. Doon, nakita niya si Doña Miren na komportableng nakaupo sa paborito nitong silya, nagbabasa ng isang makintab na magasin habang umiinom ng tsa, tila walang bagyong nananalasa sa labas. Walang pag-aalinlangan, bumagsak ang mga tuhod ni Serafin sa malamig na marmol. Ginapang niya ang distansya patungo sa biyanan at humawak sa laylayan ng mamahaling damit nito. Ang kanyang mga luha ay walang patid na umaagos. Ang boses ay paos at nagmamakaawa. "Ma, parang awa niyo na po." Humihikbing pakiusap ni Serafin. "Inatake po ang nanay ko. Kailangan po niya ng operasyon ngayon din. Wala po akong maabot na tulong. Pahiram po muna ng pera, ma. Kahit ibawas niyo na po sa buong buhay kong paglilingkod sa inyo. Kahit gawin niyo na po akong alipin habang buhay, iligtas niyo lang po ang nanay ko." Dahan-dahang ibinaba ni Doña Miren ang kanyang magasin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding pandidiri. Walang anumang bakas ng awa sa kanyang mukha. Pilit niyang hinila ang laylayan ng kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Serafin. "Ganyan ba talaga kayong mga taga-bukid?" Malamig at matalim na tanong ng matanda. "Gagamitin ang sakit at kamatayan para makapanghingi ng limos? I am not a charity institution, Serafin, at lalong hindi ko responsibilidad ang buhay ng nanay mong walang ambag sa lipunan." "Hindi po ako nagsisinungaling. Mamamatay po ang nanay ko," sigaw ni Serafin. Inilalabas ang kanyang telepono upang ipakita ang mensahe. "Tatawagan ko po si Leandro. Baka sakaling sagutin niya." Bago pa man niya mapindot ang numero ng asawa, isang malakas na palad ang dumapos sa pisngi ni Serafin. Ang lakas ng sampal ay nagpaling sa kanyang mukha at nagpabagsak sa kanya sa sahig. Isang nakakapasong hapdi ang kumalat sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang katotohanang kasabay nito ay sa pilitang inagaw ni Doña Miren ang kanyang cellphone. "Hindi mo aabalahin ang anak ko sa Dubai para sa mga walang kwentang drama mong ito." Umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Miren na tila kulog sa loob ng kabahayan. Lumingon ang matanda sa dalawang naglalakihang gwardiya ng mansyon. "Palabasin niyo ang babaeng yan. Itapon niyo sa patio at ikandado niyo ang lahat ng pinto. Palamigin niyo ang ulo ng basurang yan sa labas." Nagpumigla si Serafin, sumigaw at umiyak. Ngunit wala siyang laban sa puwersa ng mga gwardiya. Kinaladkad siya palabas ng malalaking pintong salamin patungo sa bukas na balkonahe. Kasabay ng malakas na pagtulak sa kanya sa sahig, narinig niya ang pagpihit ng kandado mula sa loob. Bumagsak ang buong bagsik ng bagyo sa kanyang maliit na katawan. Ang malamig na ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Gumapang siya pabalik sa pintong salamin. Pinaghahampas niya ang makapal na kristal ng buong lakas. Ang bawat paghampas ng kanyang palad ay isang desperadong panalangin. Ang bawat pagmamakaawa niya ay nilunod ng ugong ng hangin. Mula sa loob, nakita niya si Doña Miren na walang awang tumalikod at umakyat pabalik sa kanyang mainit na kwarto. Bit-bit ang telepono na tanging linya ni Serafin patungo sa buhay ng kanyang ina. Nang tumingala siya sa ikalawang palapag upang maghanap ng tulong, nakita niya si Liris na nakatayo sa balkonahe, nakasilong mula sa ulan. Hawak nito ang isang kopita ng pulang alak. Nakatingin si Liris pababa kay Serafin, isang mapanuyang ng ngiti ang nakapinta sa labi. Itinaas nito ang kopita na tila nag-aalay ng tagay sa paghihirap ng babaeng basang-basa. Bago ito dahan-dahang humigop at tumalikod. Sa pagkakataong yon, alam ni Serafin
na maging ang langit ay walang awa sa kanya. Ang madilim na gabi ay unti-unting naglaho, nagbibigay daan sa isang maputla at tahimik na umaga. Humupa na ang bagyo. Sa labas ng pintong salamin, nakahandusay si Seraphine sa malamig na sahig. Ang kanyang puting damit ay puno ng putik, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa pagod. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Isang bulto ang lumapit at walang awang inihagis ang kanyang lumang cellphone sa kanyang harapan. Nanginig ang mga daliri ni Seraphine nang kunin niya ang aparato. May isang bagong mensahe na pumasok mula sa kapitbahay nila. Ang mga salita sa screen ay naging mga patalim na tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. "Wala na si nanay mo, Sera. Pasensya na. Hindi na namin siya naisalba." Bumigay na ang puso niya. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Ang kanyang mga duguang kamay na namaga at nagkasugat sa walang tigil na paghampas sa salamin kagabi ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Ang maliliit na patak ng dugo mula sa kanyang mga buko ay humalo sa natitirang tubig ulan sa makinis na marmol. Unti-unting kumakalat na parang mga sirang pangarap. Habang nakatitig sa mensahe ng pagkamatay ng kanyang ina, ipinag-scroll pataas ni Seraphine ang screen upang basahin ang huling palitan ng text. Doon, may napansin siyang isang nakadraft na mensahe mula mismo sa numero ng kanyang ina. Ipinadala bago ito, tuluyang nawalan ng malay, ngunit hindi nagawang maipadala dahil sa kawalan ng signal. Isang pamilyar na pangalan ng lalaki ang nabanggit sa mensahe, isang sikreto na tila pilit na itinago ng kanyang ina bago ito mamatay. Ano ang ibig sabihin ng pangalang ito? Dahan-dahang tumayo si Seraphine. Ang panginginig ng kanyang katawan ay naglaho, pinalitan ng isang nakakatakot na panlalamig. Tiningala niya ang naglalakihang pader ng mansyon ng mga Vergara. Ang mga matang dati puno ng pag-asa at pag-ibig ay naging kasing tigas ng bato. Wala nang natirang pagmamahal sa kanyang puso. Ang pag-ibig na inialay niya sa pamilyang ito ay inilibing niya kasama ng pagpanaw ng kanyang ina. Namatay na ang martir na asawa. Isinilang ang isang babaeng walang ibang bitbit kundi ang yelo ng kanyang galit. Ang malamig na simoy ng hangin sa sementeryo ay tila yumayakap sa nag-iisang figura ni Seraphine. Nakatayo siya sa gilid ng isang hukay. Ang putik ay kumakapit sa laylayan ng kanyang simpleng itim na damit. Sa ibaba ay ang murang kabaong ng kanyang ina. Unti-unting tinatabunan ng basang lupa ng mga sepulturero. Wala siyang kasama mula sa pamilya ng kanyang asawa. Walang magagarang bulaklak, walang mahabang seremonya. Tanging ang mga pamilyar at naaawang mukha ng kanilang mga dating kapitbahay ang naroon upang makiramay. Ngunit sa kabila ng kalungkutan ng paligid, ang mga mata ni Seraphine ay nanatiling tuyo. Walang kahit isang patak ng luha ang naglandas sa kanyang mga pisngi. Ang panlalamig na bumalot sa kanyang puso mula pa noong gabing iyon sa labas ng mansyon ay tuluyan ng nagpatigas sa kanyang kaluluwa. Ang bawat pagbagsak ng lupa sa kabaong ay nagsilbing pagbaoon din sa lahat ng kanyang kahinaan, sa lahat ng pag-asang iginuhit niya sa pangalan ng pag-ibig. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng mga nakiramay, napansin niya ang isang kakaibang anino. Mula sa malayo, sa ilalim ng malagong sanga ng isang puno ng acacia, isang lalaking nakasuot ng pormal na itim na barong ang tahimik na nagmamasid. Nakasilong ito sa isang malapad na itim na payong. Walang anumang ekspresyon ang makikita sa mukha ng estranghero. Pilit inaaninag ni Seraphine kung sino ito at kung bakit tila may malalim itong kaugnayan sa kanyang ina. Ngunit bago pa man niya hakbangin ang distansya, tumalikod na ang lalaki at tahimik na naglaho sa gitna ng manipis na hamog. Ang pagtataka sa kanyang isip ay mabilis na nabasag dahil sa pagdating ng isang sasakyang mabilis na pumarada
sa labas ng sementeryo. Mula roon ay nagmamadaling bumaba si Leandro. Basang-basa ang kanyang mamahaling damit, humahangos at ang muka ay puno ng matinding pag-aalala at takot. Ang biyahe nito mula sa paliparan ay direkta sa probinsya. Iniwan ang lahat ng obligasyon nang malamang huli na ang lahat. Tumakbo siya palapit kay Seraphine. Inilalahad ang mga braso upang yakapin ito. Sarah! Sarah, I am so sorry. Wala akong alam. Pinutol ni Mama ang lahat ng linya natin. Wala akong natanggap na tawag. Bago pa man dumampi ang mga kamay ng asawa sa kanyang balikat, dahan-dahang humakbang paatras si Seraphine. Ang galaw niya ay hindi marahas, ngunit ang mensahe nito ay napakalinaw at nagdulot ng matinding sakit kay Leandro. Tiningnan niya ang lalaki. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. Tila isang malalim at madilim na balon na walang katapusan. Ang asawang dati laging nag-aasam ng kanyang yakap ay biglang naging isang estrangherong hindi na niya kayang maabot. Dahil sa matinding pagsisisi at pagkadurog, kusang bumigay ang mga tuhod ni Leandro. Lumuhod siya sa malamig at malagkit na putikan sa mismong harapan ng bagong puntod ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa walang tigil na pagbuhos ng kanyang emosyon. Nagmamakaawa ng kapatawaran sa isang kasalanang hindi na kailanman mabubura ng panahon. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang bumuhos ang isang manipis na ulan. Binuksan ni Seraphine ang kanyang itim na payong. Habang umiiyak at nagmamakaawa ang asawa sa kanyang paanan, nakatayo lamang si Seraphine ng tuwid. Mahigpit niyang hinawakan ng hawakan ng payong. Sa kabila ng awa na dapat ay maramdaman ng isang asawa, hindi niya inikiling ang payong kahit 1 pulgada upang silungan ang lalaking umiiyak sa putikan. Nanatili siyang tuyo at ligtas sa ilalim ng sarili niyang proteksyon habang hinayaan niyang lamunin ng lamig, ulan at kahihiyan ang lalaking nabigong magtanggol sa kanya. Wala na si Nanay Leandro. Malamig at pantay na wika ni Seraphine. Ang boses ay walang anumang bakas ng galit o puot. Umuwi na tayo. May mga damit ka pang kailangang plansahin. Kinabukasan, ang pagbabalik nila sa mansyon ng mga Vergara ay binati ng mapanuyang ngiti ni Doña Miren. Nakaupo ang matanda sa sala, hinihintay ang inaasahang pagsabog at pagrerebelde ng kanyang manugang. Inaasahan niyang mag-iingay si Seraphine. Isusumbat ang pagkamatay ng ina nito upang magkaroon siya ng dahilan na tuluyan itong palayasin. Ngunit walang nangyaring komprontasyon. Tahimik na pumasok si Seraphine, nakayuko at agad na nagtungo sa kusina upang ihanda ang paboritong tsaa ng matanda. Ibinigay niya ito kay Doña Miren nang may tamang paggalang at pagsunod. Napakunot ang noo ng Donya. Ngunit mabilis ding napalitan ng isang halakhak ng tagumpay. Iniisip niyang tuluyan na niyang nadurog ang kaluluwa ng babae. Na sa wakas, tinanggap na ni Seraphine na wala itong laban sa kapangyarihan ng pamilya Vergara. Hindi alam ng matanda na sa likod ng maamong mukha na yon ay isang nakakalasong kaisipang naghihintay ng tamang panahon. Ang pagsunod ni Seraphine ay hindi pagsuko. Ito ay ang perpektong pagbabalat kayo. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, nang mabalot na ng mahimbing na pagtulog ang buong kabahayan, maingat na bumangon si Seraphine mula sa kanyang masikip na silid. Hawak ang isang maliit na ilaw mula sa kanyang telepono. Gumapang siya patungo sa basurahan sa labas ng opisina ni Leandro. Kinalkal niya ang maruruming basura hanggang sa mahanap ang mga punit-punit na papel na naglalaman ng pangalan ng kumpanyang VL Holdings. Habang sinisinop niya ang mga piraso ng ebidensya, napansin niya ang isang manipis na liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto ng pribadong opisina ng kanyang asawa. Pinatay niya ang ilaw ng kanyang telepono at dahan-dahang lumapit. Ang kanyang paghinga ay kinontrol niya upang hindi makalikha ng anumang abala. Nang sumilip siya sa maliit na siwang, tumambad sa kanya ang figura ni Lyris. Nakaupo ang babae sa mismong silya ni Leandro. Iluminado ang mukha nito
ng asul na liwanag mula sa computer monitor. Ang mga mata nito ay matalim na nakatutok sa screen habang ang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng mga numero. Sa itaas ng monitor, malinaw na nakasulat ang pahina ng isang offshore banking site. Pinagmasdan ni Seraphine ang unti-unting pagtaas ng halagang inililipat mula sa pondo ng Vergara Logistics patungo sa isang hindi kilalang account. Walang kamalay-malay si Liris na ang magnanakaw ay pinapanood na ng taong inaakala nilang mahina at mangmang. Ang banayad na pagdiin sa pindutan ng mouse ay umalingaw-ngaw sa madilim na silid, isang hudyat ng tahimik na nakawan na wawasak sa pamilyang sumira sa buhay niya. Ang ingay ng abalang kalsada sa labas ay tila walang epekto sa tahimik at pribadong sulok ng isang lumang kapihan kung saan nakaupo si Seraphine. Kasama niya ang kanyang dating guro sa kolehiyo na si Professor Velasco. Inilapag niya sa mesa ang isang maayos na nakasalansang mga piraso ng papel na matiyaga niyang pinagdugtong-dugtong gamit ang malinaw na tape noong mga nakaraang gabi. Prof, kailangan ko po ng tulong para makuha ang mga binurang financial records mula sa main server ng opisina ni Leandro. Mahinang pakiusap niya, ang mga mata ay kakikitaan ng isang nakakatakot na determinasyon. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang pera ng Vergara Logistics. Habang sinusuri ng matandang propesor ang mga dokumento, isang matangkad at seryosong lalaki ang lumapit sa kanilang mesa. Ipinakilala siya ni Velasco bilang si Lysander Co., isang kilalang mamumuhunan na matagal nang naghihinala sa mga kaduda-dudang transaksyon ng kumpanya ng mga Vergara. Umupo si Lysander, tinitigan ang simpleng ayos ni Seraphine na malayong malayo sa inaasahan niyang hitsura ng asawa ng isang bilyonaryo. Nang lumapit ang serbidor upang kunin ang kanilang order, inalok ni Lysander si Seraphine ng pinakamahal na kape sa menu. Ngunit umiling lamang si Seraphine. Isang basong maligamgam na tubig na lang po. Salamat, malumanay niyang tugon. Ang simpleng kahilingang ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Lysander. Nakita niya sa mga galaw ng babae ang ugali ng isang taong sanay sa pagtitipid, isang nakasanayang kilos mula sa mga araw at gabi ng pag-aalaga sa isang ina na may seryosong sakit. Walang bahid ng pagpapanggap, walang bakas ng pagiging sakim sa kabila ng pagkakapasok sa isang mayamang angkan. You have a very sharp mind, Mrs. Vergara. Wika ni Lysander matapos basahin ang sariling pagsusuri ni Seraphine sa daloy ng pera na palihim na inililipat ni Liris. Nagawa mong makita ang pattern ng pagnanakaw na hindi man lang napansin ng sariling asawa mo at ng lahat ng mga magagaling nilang auditor. Pagkatapos ng kanilang masinsinang pag-uusap at pagpaplano, kinuha ni Lysander ang kanyang maleta. Bago siya tuluyang magpaalam, naglabas siya ng isang makapal at pulang folder at inusog ito sa ibabaw ng mesa patungo kay Seraphine. Baka sakaling gusto mong malaman kung ano ang ginagawa ni Vanessa Sarmiento sa Singapore 5 taon na ang nakalipas bago pa siya naging matalik na kaibigan ng biyenan mo. Makahulugang pahayag ng lalaki bago tuluyang umalis. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang marangyang kahon na nakapatong sa kanilang kama. Pumasok si Leandro mula sa banyo. Baka sa mukha nito ang pag-asa na ang mamahaling diamante sa loob ng kahong yon ay makakabura sa pait ng kanyang kapabayaan. Sarah, I saw this and thought of you. Malamig na wika ng lalaki. Pilit hinahanap ang mga mata ng kanyang asawa. Gusto kong bumawi. I know I failed you, pero I want us to start over. Kalimutan na natin ang nakaraan. Tiningnan lamang ni Seraphine ang kahon. Walang galit, walang tuwa. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan niyang kinuha ang regalo, hindi man lang binubuksan upang tingnan. Ang nakasisilaw na alahas at tahimik itong itinago sa pinakasulok ng kanyang madilim na kabinet. Walang luhang pumatak, walang salitang namutawi, ni isang simpleng pasasalamat. Ang malamig na katahimikang yon
ay tila isang mabigat na pader na bumagsak sa dibdib ni Leandro. Ipinapamukha sa kanya na ang tiwalang winasak niya ay hindi kailanman mabibili ng kahit anong yaman sa mundo. Kinabukasan ng gabi, nagpatawag ng isang formal na pagtitipon sa sala si Doña Miren. Nakasuot ito ng isang bagong at mamahaling telang seda at ang mukha ay nagniningning sa labis na kagalakan. Nakatayo sa kanyang tabi sina Vanessa at Lyris. Tila sila ang tunay na pamilyang naghahari sa bahay na yon. Next week, we will host the grandest gala of the year. Anunsyo ng matanda. Ang boses ay puno ng pagyayabang at kapangyarihan. Isang malaking salo-salo upang salubungin ang ating mga bagong investors at ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. At syempre, ito ang perpektong pagkakataon para formal kong ipakilala si Lyris sa buong alta sosyedad bilang bagong mukha ng ating pamilya. Habang nagtatawanan at nag-iniinuman ang tatlo bilang pagdiriwang sa kanilang inaakalang tagumpay, nakatayo lamang si Seraphine sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Tahimik na pinagmamasdan ang isang magarbong papel na sadyang iniwan ng kanyang biyenan sa ibabaw ng mesa. Ang nakakapasong kinang ng gintong imbitasyon ay tila naghihintay lamang na lamunin ng nagbabagang apoy ng kanyang paghihiganti. Ang ingay ng malalakas na tugtugin sa loob ng eksklusibong bar ay tila mga pintig na nagpapakaba sa dibdib ng sino mang hindi sanay sa ganoong kalupit na ingay. Ang makukulay at pabago-bagong ilaw ay tumatama sa mga basong kristal, lumilikha ng mga aninong tila nanunukso. Sa isang madilim na sulok ng VIP lounge, nakaupo si Celestine, ang bunsong kapatid ni Leandro. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay puno ng kalituhan habang pilit siyang pinapaligiran ng mga kaibigan ni Lyris. Come on, Celestine. Isang shot lang naman ito. Huwag mong sabihin kasing boring mo na rin ang ate sa labas mo. Pangungutya ng isang lalaking may hawak na camera phone, handang kumuha ng litratong wawasak sa dangal ng dalaga. Hindi alam ni Celestine na ang mga inuming iniaalok sa kanya ay may halong pampatulog, isang gabi ng kapahamakan na sadyang inihanda ni Lyris upang magkaroon ng alas ang pamilya Sarmiento laban sa mga Vergara. Ngunit bago pa man madampi ang baso, sa labi ni Celestine, isang mahinahon ngunit awtoritadong boses ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay. Ibigay mo ang baso, Celestine. Uuwi na tayo. Lumingon ang lahat. Nakatayo si Seraphine sa gitna ng usok at gulo. Suot ang kanyang simpleng blusa na tila isang puting bandila ng katinuan sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang presensya ay hindi maingay, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na upang mapatigil ang grupo ng mga kabataang mapang-api. At sino ka naman? Ang dakilang tagapaglaban ng mga Vergara? Tawa ng isang babae sa grupo. Hindi natinag si Seraphine. Lumapit siya, kinuha ang baso mula sa kamay ni Celestine at itinapon ang laman nito sa paanan ng lalaking may hawak ng kamera. Ang mga taong kailangang lasingin ang isang babae para lang magkaroon ng saysay, ang kanilang gabi ay hindi mga kaibigan. Sila ay mga mandaragit. At kung itutuloy niyo ito, sisiguraduhin kong ang mga magulang ninyo ang makakatanggap ng tawag mula sa pulisya ngayon din. Sa gitna ng takot at pagkabigla, walang nagawa ang mga kaibigan ni Lyris kundi panoorin ang pag-alis ni Seraphine, bit-bit ang nanghihinang si Celestine. Sa loob ng sasakyan habang binabaybay ang daan pauwi, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Biglang bumigay ang matitigas na pader sa puso ni Celestine. Humikbi siya ng malakas. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa matinding pagsisisi. Bakit? Bakit mo ako tinulungan, ate? Tanong ni Celestine sa gitna ng mga luha. Naging masama ako sa'yo. Pinagtawanan kita. Nakisali ako sa pang-aapi ni mama sa'yo. Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mapahamak para makaganti ka? Hindi sumagot si Seraphine. Sa halip, nang maramdamang nanginginig ang dalaga dahil sa takot at lamig ng aircon,
Dahan-dahang hinubad ni Seraphine ang kanyang sariling cardigan. Nang walang anumang pangaral o sumbat, maingat niyang ibinalot ang tila init ng kanyang pagpatawad sa mga balikat ni Celestine. Ang munting kilos na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal para sa dalaga. Ito ang sampal ng kabutihang hindi niya kailanman naging karapat-dapat. Dahil bago ka naging kaaway, naging pamilya kita, Celestine. At ang pamilya ay hindi hinahayaang mabulok sa putikan. Malumanay na wika ni Seraphine. Nang makarating sila sa tapat ng mansyon, humarap si Celestine kay Seraphine. May kinuha siya mula sa kanyang bag, isang maliit na digital recorder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ito sa kanyang ate sa law. Narinig ko sila kagabi sa garden, ate, sina Mama at Tita Vanessa. I was supposed to delete this but I couldn't. Ebidensya ito ng lahat ng plano nila laban sa iyo at sa kumpanya. I'm sorry, ate. Patawarin mo ako. Pumasok sila sa loob ng bahay na tila walang nangyari. Habang papaakyat si Seraphine sa kanyang silid, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng library. Sa loob, nakatayo si Leandro, tila estatwa sa dilim. Hindi siya napansin ng mga taong nasa loob ng silid. Narinig ni Leandro ang matinis na halakhak ng kanyang ina at ang bulong ni Vanessa. Don't worry, Miren. Kapag natapos na ang gala next week, kusa ng lalayas ang probinsyanang iyan. I've made sure she looks like a thief in front of all the shareholders. Sa oras na yon, kahit si Leandro, hindi na siya magagawang tingnan pa. We will finally get rid of that girl for good. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na tumama sa katinuan ni Leandro. Ang kanyang mga kamao ay nagtagis. Ang kanyang puso ay tila binubura ng matinding pagdududa. Ang amoy ng katotohanan ay nagsimulang sumulasok sa kanyang ilong. Mas matindi pa sa anumang pabango na ginagamit ng kanyang ina upang itago ang baho ng kanilang mga balak. Sa dulo ng madilim na pasilyo, nakasandal si Seraphine sa pader. Hawak ang recorder na ibinigay ni Celestine. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapakinggan ang ugong ng hanging dog nagbababadya ng isang malaking gulo. Ang bawat sandali sa loob ng mansyon ng mga Vergara ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay handang mabasag. Sa loob ng library, pilit na kinalaban ni Leandro ang nagtatalong emosyon sa kanyang dibdib. Ang mga narinig niyang bulungan ni na Doña Miren at Vanessa ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang tiwala sa sariling ina. Ma, kailangan nating mag-usap. Diretsong wika ni Leandro habang pumasok sa silid. Hinarap siya ni Doña Miren. Ang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging tuso patungo sa isang maamong maskara ng isang inang nasasaktan. Bakit ganyan ang tono mo, Leandro? May problema ba? Narinig ko kayo ni Vanessa kanina. Tungkol kay Seraphine. Tungkol sa pagpapaalis sa kanya sa pamamagitan ng paninira. Seryosong saad ng lalaki. Dahan-dahang binitawan ni Doña Miren ang kanyang hawak na baso. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Isang bihasang pag-arte ng biktima. Ganyan na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Na kaya kong gumawa ng masama sa asawa mo? Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Leandro. Ibinigay ko ang kabataan ko, ang lakas ko, para lang mapangalagaan ang pangalan ng mga Vergara. Utang mo sa akin ang bawat marangyang bagay na tinatamasa mo ngayon. At ngayon, paniniwalaan mo ang isang bulong-bulungan kaysa sa sarili mong ina. Ang bigat ng utang na loob ay muling dumagan sa mga balikat ni Leandro. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan habang pinapanood ang kanyang inang humihigpi ng mga luhang puno ng lason. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang yumuko at humingi ng paumanhin, bagaman ang mitya ng duda ay hindi na tuluyang namatay sa kanyang isipan. Habang nangyayari ang manipulasyon sa ibaba, tahimik na kumilos sina Vanessa at Lyris sa ikalawang palapag. Maingat nilang binuksan ang pinto
ng maliit na kwarto ni Seraphine. Sa loob ng madilim na silid, kinuha ni Lyris ang isang mamahaling kwintas na gawa sa diamante, ang itinuturing na hiyas ng pamilya Vergara. Sa isang mabilis at palihim na galaw, isinilid niya ito sa ilalim ng kutsyon ng kama ni Seraphine. Siguraduhin mong hindi ito makikita hanggang bukas ng gabi. Bulong ni Vanessa habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan ng kanilang balak. Sa harap ng lahat ng bisita, ipapahanap natin ito at kapag nakuha ito sa gamit niya, wala nang kawala ang probinsyanang iyan. Ngunit sa labas ng pinto, sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, may isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid. Si Manang Rosa, na nagkukunwaring nagpupunas ng mga dekorasyon sa dingding, ay nakita ang lahat. Nang makaalis na ang dalawa, agad na pumasok si Seraphine sa kanyang silid. Doon ay sinalubong siya ni Manang Rosa na nanginginig sa takot. Ibinulong ng matanda ang nasaksihan. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Imbes na matakot, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Seraphine. Hindi siya natataranta. Dahan-dahan niyang inangat ang kutsyon at kinuha ang kumikinang na kwintas. Pinagmasdan niya ang sining ng diamante. Ang ganda nito ay tila kabaligtaran ng dumi ng mga taong naglagay nito doon. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Seraphine ang isang maliit na kagamitan, isang kamera na kasing liit ng butones na ibinigay sa kanya ni Lysander Ko. Maingat niya itong ikinabit sa isang tago at estratehikong anggulo na nakatutok sa kanyang kama. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang kwintas mula sa kanyang cabinet, isang replika na mukhang totoo ngunit walang halaga, at iyon ang ipinalit niya sa ilalim ng kutsyon, habang ang tunay na hiyas ay maingat niyang itinago sa kanyang sariling katawan. Kinaumagahan, habang naghahanda ang buong mansyon para sa malaking gala, nakita ni Leandro si Seraphine na naglalakad sa hardin. Lumapit siya. Ang puso ay puno ng bigat. Gusto niyang humawak. Gusto niyang magpakumbaba. "Sera," tawag niya. Dahan-dahang inabot ang kamay ng asawa. Ngunit bago pa man madampi ang balat ni Leandro sa kanyang palad, mabilis na kumilos si Seraphine. Nagkunwari siyang inaayos ang kwelyo ng kanyang sariling damit. Isang banayad na paraan upang iwasan ang haplos ng lalaki. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang malalim na bangin na puno ng mga lihim at sakit. "Maghanda ka na, Leandro." Malumanay, ngunit walang emosyong wika ni Seraphine. "Ayaw nating mahuli sa pinakamahalagang gabi ng iyong ina, hindi ba?" Tiningnan ni Leandro ang kanyang sariling kamay na nananatiling nakalutang sa hangin. Ang lamig na nagmumula sa kanyang asawa ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Pakiramdam niya ay unti-unti nang naglalaho ang babaeng minahal niya, at ang natitira na lamang ay isang magandang rebultong gawa sa yelo. Pagsapit ng gabi, ang mansyon ay napuno ng tunog ng mga mamahaling sasakyan na pumarada sa malawak na tapat ng bahay. Ang liwanag mula sa mga aranya ay tila nakikipagpaligsahan sa kinang ng mga diamante ng mga panauhin. Nakatayo si Doña Miren sa gitna ng sala. Itinaas ang kanyang kopita ng champanya at hinarap ang kanyang mga amigas. Ngayong gabi, wika ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tagumpay, habang ang kanyang paningin ay nakatutok sa hagdanan kung saan pababa si Seraphine. Ngayong gabi, ang lahat ng rason kung bakit nababahiran ang dangal ng pamilyang ito ay tuluyan ng mawawala. Ang mga rabor na dapat itapon ay mawawalis na sa labas ng pintong ito. Ang tunog ng paguntog ng mga basong kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang hudyat ng simula ng isang gabi ng paghuhukom na walang sino man ang makakalimot. Ang marangyang bulwagan ng mga Vergara ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng dambuhalang aranya. Ngunit ang bawat kislap ay tila isang matalim na balaraw na nagbabadyang pumatay. Ang amoy ng mamahaling alak at ang mahinang himig ng mga biyulin
ay bumabalot sa mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Miren. Ang kanyang pulang gown ay tila kulay ng tagumpay na pinapangarap niya. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating hapunan, malakas na pahayag ni Doña Miren habang tinatamaan ng liwanag ang kanyang mukha. May isang malungkot na balita akong kailangang ibahagi. Nawawala ang hiyas ng aming pamilya, ang diamanteng kwintas na pamana pa ng aking lola. At sa kasamaang palad, ang huling nakita sa paligid ng aking silid ay ang taong hindi nararapat sa pangalang Vergara. Ang lahat ng mata ay lumingon kay Serafine na nakatayo lamang sa gilid, tahimik at matatag. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Pinanood ni na Vanessa at Lyris ang eksena nang may mapanuyang ngiti. Iniisip na ito na ang huling sandali ng babaeng kanilang kinamumuhian. Upang malinis ang aming dangal, ipinahahanap ko ang kwintas sa mga gamit ng lahat, lalo na sa silid ni Serafine. Utos ng matanda. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, dahan-dahang humakbang si Serafine patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat yapak niya ay may dalang bigat ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Doña Miren. Ang lamig ng kanyang titig ay nagpatahimik sa buong silid. Hindi niyo na kailangang maghanap sa dilim, Doña Miren. Malumanay ngunit nakakapangilabot na wika ni Serafine. Dahil ang katotohanan ay mas maliwanag pa sa mga diamanteng suot ninyo. Gusto niyo ba ng libangan para sa gabing ito? Hayaan niyo akong ipakita ang totoong mukha ng mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. Sa isang iglap, ang dambuhalang screen sa likuran ni Serafine ay bumukas. Ang unang bumungad ay ang malinaw na video mula sa nakatagong kamera sa kanyang silid. Nakinakita ng lahat kung paano maingat na isinilid ni Lyris ang kwintas sa ilalim ng kutsyon ni Serafine. Ang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ng mga panauhin ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Hindi pa doon nagtatapos. Sumunod na lumitaw ang mga financial records at bank transfers na nagpapakita kung paano ninanakawan ni na Vanessa at Lyris ang Vergara Logistics. At ang pinakamatinding dagok ay ang recording ng usapan ni na Vanessa at Doña Miren kung saan tinawag nilang mga utu-utong mayaman ang pamilya Vergara habang pinagtatawanan ang kanilang mga balak. Ang mukha ni Doña Miren ay nawalan ng kulay, ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng kahihiyan na hindi niya kailanman inasahang mararamdaman sa harap ng kanyang mga kauri. Si Vanessa at Lyris ay nagtangkang tumakas, ngunit hinarang sila ng mga pulis na dala ni Lysander ko. Lumapit si Leandro kay Serafine. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkagulantang. Sarah, I'm sorry. Hindi ko alam. Hindi ko akalain. Hindi siya tinapos ni Serafine. Lumapit ang babae kay Doña Miren na ngayon ay nakakapit sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Yumuko ng bahagya si Serafine at bumulong sa tenga ng matanda. Isang boses na sadyang para sa kanya lamang. Masarap ba ang champagne ngayong gabi, ma? O kasing pait ba ito ng tinolang ipinatapon niyo noong gabing nagmamakaawa ako para sa buhay ng nanay ko? Pagkatapos nito, humarap si Serafine kay Leandro. Sa gitna ng matahimik na karamihan, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa makinis na sahig na marmol ay tila isang malakas na putok na nagtapos sa lahat ng kanilang nakaraan. Nang walang anumang luhang pumatak, tumalikod si Serafine. Naglakad siya palayo sa mansyon, hindi lumingon kahit isang beses, habang ang bawat hakbang niya ay tila naglalayo sa kanya sa impyernong binalot ng ginto. Iniwan niya ang pamilyang Vergara sa gitna ng kanilang sariling pagkawasak, habang ang kanyang anino ay unti-unting nilalamon ng katahimikan ng gabi. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng ilog. Tinatangay ang lahat ng sakit at dumi ng nakaraan upang bigyang daan ang isang bagong simula. Sa itaas ng isang modernong gusali sa sentro ng Makati,
Nakatayo si Seraphine sa harap ng malawak na bintanang salamin ng kanyang sariling opisina. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at laging takot. Ang kanyang tindig ngayon ay puno ng awtoridad. Suot ang isang itim na business suit na yakap ang kanyang bagong natagpuang kumpiyansa. Ang kanyang kumpanya, ang Orel Holdings, ay naging isa sa pinakamabilis na lumagong advisory firms sa bansa. Sa loob ng maikling panahon, napatunayan ni Seraphine na ang talinong dati minamaliit ng mga Vergara ay sapat na sandata upang sakupin ang mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang tagumpay, nanatiling payak ang kanyang puso. Sa ibabaw ng kanyang lamesang yari, sa madilim na kahoy, palaging may isang maliit na florera na may sariwang puting bulaklak ng krisantemo, isang tahimik na alay para sa kanyang ina. Sa tabi nito ay ang kaisa-isang litrato ng kanyang nanay na nakangiti sa gitna ng bukid, ang tanging ginto na tunay niyang pinapahalagahan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon ng mga Vergara ay tila isang malaking libingan ng mga alaala. Ang dating masigla at maingay na kabahayan ay nabalot na ng alikabok at katahimikan. Matapos ang iskandalo sa gabing iyon, tinalikuran ng alta sosyedad ang pamilya. Ang mga dating amigas ni Doña Miren ay isa-isang naglaho. Dala ang kanilang mga plastik na ngiti. Sa loob ng isang silid na amoy gamot at luma, nakaupo si Doña Miren sa isang degulong na silya. Ang kalahati ng kanyang muka ay bahagyang nakalaylay dahil sa stroke na tumama sa kanya matapos ang pagbagsak ng kanilang dangal. Ang kanyang mga kamay na dati puno ng mamahaling singsing ay nanginginig na ngayon habang pilit na inaabot ang isang baso ng tubig. Wala siyang ibang kasama, kundi ang mga katulong na nagtatrabaho na lamang dahil sa tungkulin, hindi dahil sa pagmamahal. Ang kanyang pinakaiingatang hiya ay naging isang madilim na selda na nagkukulong sa kanya sa kalungkutan. Si Leandro naman ay naging anino ng kanyang dating sarili. Ang bawat pag-uwi niya sa mansyon ay isang parusa. Pinili niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa mga Sarmiento. At sa bawat araw na lumilipas, ang pagsisisi ay tila isang mabigat na batong nakatali sa kanyang leeg. Inilaan niya ang lahat ng kanyang oras sa pagliligtas ng kumpanya, ngunit ang bawat desisyon niya ay tila kulang dahil wala na ang boses na dati nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang Vergara Logistics ay unti-unting lumulubog sa utang, isang resulta ng mga nakatagong pagnanakaw ni Vanessa na hulol na ng matuklasan. Isang hapon, habang binabasa ni Leandro ang huling ulat ng kanilang pananalapi, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang tanging kumpanya na may sapat na kapangyarihan at pondo upang sagipin sila mula sa tuluyang pagkalugi ay ang Orel Holdings. Nanginginig ang mga kamay ni Leandro habang hawak ang isang business card na kulay ginto at itim. Nakasulat doon ang pangalang nagpapatibok ng kanyang puso sa sakit at pangungulila. Seraphine Lorente, CEO. Napatingin si Leandro sa kawalan. Naririnig sa kanyang isipan ang bawat malupit na salitang binitawan ng kanyang ina noon at ang bawat pagkakataong hindi niya pinili ang kanyang asawa. Ang gulong ng tadhana ay tuluyan ng umikot. Ang taong itinuring nilang basura ay siya na ngayong tanging pag-asa upang hindi sila tuluyang mabaon sa limot. Kinuha ni Leandro ang kanyang coat at dahan-dahang lumabas ng kanyang opisina. Ang bawat hakbang niya patungo sa elevator ay puno ng bigat. Tila bawat segundo ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkakamaling hindi na niya kayang bawiin. Kailangan niyang harapin ang reynang siya mismo ang tumulong na wasakin, ngunit ngayon ay may hawak ng susi ng kanilang kaligtasan. Ang amoy ng mamahaling kape at bagoong katad na muebles sa loob ng opisina ng Orel Holdings ay tila isang pader na naghihiwalay sa mundong binuo ni Seraphine at sa mundong pilit niyang tinalikuran. Nakatayo si Leandro sa gitna ng malawak na lobby. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang coat upang itago ang panginginig ng mga ito.
Pinagmasdan niya ang mga empleyadong mabilis na kumikilos. Bawat isa ay may dalang respeto sa pangalang nakaukit sa pader, Lorente. Nang dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong nara ng pribadong opisina, ang puso ni Leandro ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Pumasok siya at nakita si Seraphine na nakaupo sa likod ng kanyang dambuhalang lamesa. Hindi ito tumingala. Patuloy ang babae sa pagpirma ng mga dokumento. Ang tunog ng bawat pagdaan ng panulat sa papel ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapahaba sa paghihirap ng lalaki. Maupo ka, Mr. Vergara. Malamig na wika ni Seraphine. Ang paggamit niya sa apelyido nito sa halip na sa kanyang pangalan ay tila isang malupit na paalala ng distansyang namamagitan sa kanila. Umupo si Leandro, hindi malaman kung saan itititig ang kanyang mga mata. Sera, kamusta ka na? I am busy, as you can see. Diretsong sagot ni Seraphine habang inilalapag ang panulat at sa wakas ay tinitigan ng lalaki. If this is about the bailout request of Vergara Logistics, my team is still reviewing the risks. Hindi sapat ang sentimiento para isugal ko ang pondo ng kumpanya ko. Yumuko si Leandro. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding hiya. Hindi ako nandito para magmakaawa para sa kumpanya, Sera. Nandito ako para ibigay ito. Inilapag ni Leandro ang isang asul na folder sa ibabaw ng mesa. Iyan ang deed of assignment para sa lahat ng natitirang shares ko sa Vergara Logistics. Gusto kong ilipat ang lahat ng yon sa pangalan ng iyong foundation, ang Dalisay Foundation. Hindi ko ito ibinibigay bilang kabayaran dahil alam kong walang halaga ang makakatumbas sa ginawa namin sa iyo. Ibinibigay ko ito dahil gusto kong magkaroon ng saysay ang huling natitira sa akin para sa mga taong tinutulungan mo. Nabigla si Seraphine, hindi niya inaasahan ang hakbang na ito. Sa loob ng ilang sandali, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging napakabigat, puno ng mga hindi masabing salita at mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Tumayo si Seraphine upang kuhanin ang folder, ngunit dahil sa gulat at sa biglang pagtayo, sumabit ang dulo ng kanyang gintong ganchilyo sa gilid ng lamesa. Nawalan siya ng balanse at bahagyang napaatras ang kanyang mga paa. Sa isang mabilis na reflex, agad na tumayo si Leandro at humakbang patungo sa kanya. Maingat niyang nahawakan ang bewang ni Seraphine upang hindi ito mabuwal. Sa isang iglap, ang kanilang mga katawan ay muling naging magkalapit. Naramdaman ni Seraphine ang init ng palad ni Leandro sa kanyang likuran. Ang pamilyar na amoy ng lalaki na tila bumuhay sa mga alaala ng mga gabing sila ay masaya pa. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang mga mata ni Leandro ay puno ng pagsisisi, pangungulila at isang pag-ibig na kahit kailan ay hindi namatay. Ang tibok ng puso ni Seraphine ay bumilis, isang pamilyar na pintig na pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang matigas na baluti. Ang bawat segundo ng kanilang pagkakalapit ay tila isang mahabang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Dahan-dahang kumala si Seraphine, ang kanyang paghinga ay bahagyang bumilis. Inayos niya ang kanyang business suit at umiwas ng tingin. Salamat, Mr. Vergara. You should go now. My secretary will contact your lawyer for the turnover. Sarah, please. Kahit isang pagkakataon lang na makausap ka ng maayos. Pagsusuma mo ni Leandro. Ngunit bago pa man makasagot si Seraphine, ang pinto ng opisina ay bumukas nang walang babala. Pumasok si Lysander Ko, may dalang isang makapal na coat. Tuloy-tuloy siyang lumapit kay Seraphine at natural na isinampay ang coat sa balikat ng babae. Isang kilos na nagpapakita ng labis na pagiging malapit at proteksyon. May dinner meeting tayo with the board, Seraphine. Handa na ang sasakyan sa ibaba, wika ni Lysander, bago binalingan si Leandro ng isang matalim at mapanghamong tingin. Oh, Mr. Vergara, I didn't know you were still here. Tapos na ba ang transaction nyo? Tumingin si Leandro kay Lysander. Pagkatapos ay kay Seraphine na tila hinahayaan lamang ang pag-aalaga ng ibang lalaki.
Isang matinding kirot ng selos at kawalan ng pag-asa ang gumuhit sa mukha ni Leandro. Pakiramdam niya ay wala na siyang puwang sa bagong buhay ng babaeng dati ay sa kanya lamang. Tapos na kami. Maikling sagot ni Seraphine, hindi tumitingin kay Leandro. Tumalikod si Leandro at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-iwan sa kanyang puso sa loob ng silid na yon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw na parang isang huling pamamaalam. Habang naiwan si Seraphine na nakatayo, pilit na kinalalaban ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng coat na ibinigay ni Lysander. Ang mga linggo ay lumipas na tila mga pahina ng isang lumang libro na unti-unting nababasa ni Seraphine. Sa gitna ng kanyang abalang schedule sa Oral Holdings, isang ulat mula sa kanyang probinsya ang nakatawag ng kanyang pansin. Isang bagong gusali para sa paaralan ng mga batang mahihirap ang natapos sa loob lamang ng ilang buwan. Ayon sa ulat, isang hindi kilalang pilantropo ang nagpondo sa lahat, ngunit tumanggi itong magpabanggit ng pangalan. Ang tanging hiling ng donor ay pangalanan ang silid-aklatan sa ilalim ng pangalan ng ina ni Seraphine. Habang binabasa ang ulat, naramdaman ni Seraphine ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang tinta sa papel ay tila nagdadala ng isang mensaheng hindi kailangang bigkasin. Alam niya ang bawat sulok ng bayang iyon at alam niya kung sino ang taong handang gumawa nito nang walang hinihinging kapalit. Samantala, sa loob ng tila abandonadong mansyon ng mga Vergara, ang katahimikan ay bumasag sa huling pagtitimpi ni Leandro. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina na si Doña Miren, na ngayon ay nakaupo sa kanyang degulong na silya, pilit na inaayos ang kanyang mamahaling alahas sa nanginginig na mga daliri. Leandro, bakit hindi mo ibenta ang ilang shares natin para makuha ulit natin ang ating mga driver? Hindi ako sanay na walang nagbubukas ng pinto para sa akin. Reklamo ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pagtanggap sa kanilang sitwasyon. Humarap si Leandro sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating takot. Ma, wala na tayong shares na ibebenta. At kung meron man, hindi ko nagagamitin yon para sa luho nyo. Ipinangako nyo noon na ang pamilyang ito ay tungkol sa dangal. Pero ang totoo, tungkol lang ito sa inyo. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran sa utang na loob, na kayo rin naman ang pumatay. Anong sinasabi mo? Ako ang nagpalaki sa'yo. Sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. At sa pagpapalaki niyo sa akin, tinuruan niyo akong maging duwag. Mahinahon ngunit matigas na sagot ni Leandro. Mula ngayon, mabubuhay ako para ayusin ang mga pagkakamali ko, hindi para protektahan ang inyong mga kasinungalingan. Kung gusto niyo nang magsisilbi sa inyo, gawin niyo iyon gamit ang sarili niyo ng lakas. Iniwan ni Leandro ang kanyang ina na naghihiyaw sa galit. Isang tunog na dati nagpapakaba sa kanya, ngunit ngayon ay tila wala na lamang saysay. Isang hapon, nagpa siya si Seraphine na bisitahin ang lumang bahay na dati nilang pangarap na itayo ni Leandro sa labas ng lungsod. Noong masaya pa sila, plano nilang gawin itong isang pahingahan, malayo sa gulo ng opisina. Nang makarating siya sa tapat ng malaking gate, napansin niyang ang karatula sa harap ay nabago na. Nakasulat doon sa isang kahoy na board, Dalices Haven, isang tahanan para sa mga ulila. Pumasok si Seraphine ng dahan-dahan. Ang mga halaman sa paligid ay maingat na inalagaan. Mula sa malayo, sa gitna ng malawak na hardin, nakita niya ang isang figura. Hindi ito ang Leandro na nakasuot ng mamahaling suit at may maayos na buhok. Ang lalaking nakita niya ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt na may mantsa ng lupa. Ang kanyang mga braso ay madumi at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. Doon nasaksihan ni Seraphine ang isang si Leandro ay nakaluhod sa gitna ng putikan. Hawak ang isang maliit na pala.
Maingat niyang itinatanim ang isang puno ng nara. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat at dedikasyon. Wala itong madla, walang kamera, at walang pasasalamat mula sa sinuman. Ang bawat pagdiin ng kanyang mga daliri sa lupa ay tila isang paraan ng paghingi ng tawad sa bawat patak ng luhang idinulot niya sa kanyang asawa. Ang dating mayaman at makapangyarihang Leandro Vergara ay nagpapakahirap sa ilalim ng init ng araw para sa mga batang hindi naman niya kamag-anak. Napansin ni Leandro ang presensya ni Serafin. Tumayo siya, pilit na pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon na puno rin ng dumi. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng pagpapakumbaba. "Sira, hindi ko alam na darating ka." Mahina niyang wika, habang ang kanyang paghinga ay bahagyang bumibilis sa kaba. "Bakit mo ginagawa ito, Leandro? Bakit mo binili ang bahay na ito para lang gawing ampunan?" Tanong ni Serafin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa nakikitang pagbabago ng lalaki. "Dahil ito lang ang paraan na alam ko para makabawi sa buhay na kinuha ko sa'yo." Sagot ni Leandro. Ang kanyang titig ay diretso sa mga mata ni Serafin. "I cannot bring your mother back, Sarah. But I can make sure that her name stands for a place where no one is ever abandoned or left behind in the storm." Hindi nakasagot si Serafin. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay tila nakararanas ng isang malakas na lindol. Tumalikod siya upang umalis, ngunit bago pa man siya makahakbang, lumapit si Manang Rosa na ngayon ay nagtatrabaho na rin sa ampunan. "Hija, bago ka umalis, may gustong ipaabot sa iyo ang bata." Wika ni Manang Rosa habang iniaabot ang isang maliit at lumang kahon na yari sa kahoy. Ipinapabigay ito ni Leandro sa akin noong 1 buwan para raw kung sakaling dumaan ka rito. Pag-uwi ni Serafin sa kanyang tinutuluyan, mag-isa siyang naupo sa gitna ng kanyang marangyang sala. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isang bahagyang amoy ng luma at tuyong papel ang humalimuyak mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nilalaman nito. Daan-daan, marahil ay libo-libo, na mga sulat ang nakasalansan ng maayos. Ang bawat sobre ay may petsa mula pa noong araw na iniwan niya ang mansyon hanggang sa kasalukuyan. Kinuha niya ang isa at binasa ang nilalaman. Ang mga salita sa loob ay puno ng mga pagsusuri sa sarili, mga panalangin para sa kanyang kaligtasan, at ang walang katapusang pag-uulit ng mga salitang, "Patawarin mo ako." Bawat pahina ay may mga marka ng natuyong luha. Tila ang bawat titik ay isinulat sa gitna ng matinding pangungulila. Ang mga liham na ito ay ang tahimik na saksi sa 2 taon ng pagdurusa ni Leandro sa loob ng kanyang sariling impyerno ng pagsisisi. Sa bawat gabi na si Serafin ay bumubuo ng kanyang imperyo, si Leandro naman ay unti-unting binubunot ang mga tinik sa kanyang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng panulat at papel. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak sa papel na hawak ni Serafin, ang unang luhang inialay niya para sa lalaking dati itinuring niyang kalaban. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging isang bukas na sugat na naghahanap ng paghilom. Muling nagalit ang langit, tila isang malupit na pag-uulit ng kasaysayan na pilit binubuhay ang mga sugat ng nakaraan. Ang hagupit ng hangin ay humahampas sa mga puno ng nara sa labas ng Dalisay's Haven at ang dagundong ng kulog ay nagpapayanig sa mga bintanang kahoy ng ampunan. Sa loob ng isang maliit na silid, abala si Serafin sa pagpapatulog sa mga batang takot sa dilim dahil sa pagkawala ng kuryente. Sa bawat kislap ng kidlat, bumabalik sa kanyang alaala ang lamig ng ulan noong gabing mamatay ang kanyang ina. Ang gabi kung kailan siya naging mag-isa sa gitna ng unos. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang pamilyar na ugong ng makina sa labas. Sa gitna ng zero visibility at baha sa kalsada, isang sasakyan ang pilit na huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang bulto ng tao na basang-basa.
nanginginig sa ginaw, at punong-puno ng putik ang sapatos. Si Leandro iyon. May dala siyang mga kahon ng gamot at pagkain na pilit niyang isinalba mula sa kanyang sasakyang tumirik sa dulo ng kalsada. Sira, salamat sa Diyos, okay ka lang. Hingal na wika ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding relief. Hindi niya alintana ang sariling kalagayan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay masigurong ligtas ang babaeng nasa harap niya. Dinala ni Serafin si Leandro sa isang maliit na kwarto sa likod upang makapagpatuyo. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila na nakapatong sa ibabaw ng lumang mesa. Ang apoy nito ay sumasayaw, lumilikha ng mga aninong tila nakikinig sa mabigat na katahimikan sa pagitan ng dalawa. Kumuha si Serafin ng isang malinis na tuwalya at dahan-dahang lumapit sa asawa. Bakit ka nagpakabaliw, Leandro? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng ingay ng ulan sa bubong. Muntik ka nang mamatay sa daan. Alam mong delikado ang baha sa lugar na ito. Umupo si Leandro sa isang silya. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa pagod. Hindi ko kayang hayaan na mag-isa ka ulit sa gitna ng Bagyo Sera. Noong gabing iyon, noong gabing kailangan mo ako, wala ako sa tabi mo. Pinatay ako ng katotohanan iyon sa loob ng 2 taon. I promised to protect you, but I was the one who let you drown in the rain. Biglang tumigil ang paghinga ni Serafin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila, nakita niya ang unang pagkakataon na tuluyang bumigay ang maskara ng katigasan ni Leandro. Ang lalaking dati ay laging iniisip ang dangal ng pamilya ay gumuho sa harap niya. Yumuko si Leandro. Itinago ang kanyang mukha sa kanyang maruruming palad at ang katahimikan ng silid ay napalitan ng tunog ng kanyang mahihina at pigil na hikbi. Ang bawat pag-uga ng kanyang balikat ay tila pagsusumamo ng tawad para sa bawat segundong hindi niya pinili si Serafin. Dahan-dahang iniangat ni Serafin ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig bago tuluyang dumampi sa basang buhok ni Leandro. Hindi siya lumayo. Sa halip, hinayaan niya ang kanyang sarili na muling maramdaman ang init ng tao. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Leandro. Tila pinapawi ang lahat ng lamig na nanahan sa puso nito sa loob ng mahabang panahon. Patawarin mo ako, Sera. Patawarin mo ako. Paulit-ulit na bulong ni Leandro sa gitna ng yak. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Hindi sumagot si Serafin sa pamamagitan ng salita. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang isinandal ang ulo ni Leandro sa kanyang bewang, habang ang kanyang kabilang kamay ay maingat na yumakap sa balikat ng lalaki. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Isang ritmo ng buhay na pilit na humihingi ng pangalawang pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, ang galit ni Serafin ay tila tinangay ng agos ng ulan sa labas. Ang yakap na yon ay hindi nangangahulugan, nalimot na ang lahat. Ngunit ito ang hudyat na ang sugat ay handa na sa wakas na maghilom. Nanatili silang ganoon sa loob ng mahabang oras. 2 kaluluwang dati ay nawaglit sa dilim, na ngayon ay muling nagtatagpo sa gitna ng apoy ng kandila. Ang bawat paghinga ni Serafin ay tila isang panalangin ng pagpapalaya mula sa gapos ng puot. Pagsapit ng madaling araw, huminto ang ulan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang patak ng tubig mula sa mga dahon patungo sa basang lupa. Nagising si Leandro na nakasandal sa gilid ng higaan. May isang makapal na kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Ngunit wala na si Serafin sa kanyang tabi. Sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng natunaw na kandila, ay may isang piraso ng papel. Dinampot ito ni Leandro at binasa ang nakasulat sa sulat kamay ni Serafin. Umuwi na tayo sa Manila, Leandro. May mga bagay tayong kailangang ayusin ng magkasama.
Isang mainit na luha ang pumatak sa papel habang sumisilay ang unang liwanag ng araw sa bintana. Ang bagyo ay tapos na at sa wakas, ang umaga ay nagdala ng amoy ng bagong pag-asa. Ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang naglalaho sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Seraphine patungo sa mansyon ng mga Vergara. Sa kanyang tabi, ang maikling sulat na iniwan niya kay Leandro ay tila isang pangakong hindi na mababali. Alam niyang upang tuluyang makahakbang patungo sa liwanag, kailangan muna niyang balikan ang pinagmulan ng kadiliman at harapin ang huling multo ng kanyang kahapon. Pagbaba niya sa tapat ng malaking tarangkahan, hindi na ang kaba o takot ang naramdaman ni Seraphine. Ang dating naglalakihang pader na tila isang bilangguan ay naging isa na lamang lumang istruktura na unti-unting kinakain ng panahon. Ang tunog ng pagpihit ng kalawang na bakal sa gate ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Isang hudyat ng kanyang pagbabalik. Naglakad siya sa loob ng sala. Ang amoy ng alikabok at mga luma ng pabango ay humalos sa hangin. Doon, sa gitna ng silid na dati puno ng pangungutya, nakita niya si Doña Miren. Nakaupo ang matanda sa kanyang degulong na silya sa harap ng bintana, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang katawan ay naging payat. Ang kanyang balat ay tila papel na puno ng mga kunot. At ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dating bagsik. "Nandito ka na pala," mahinang wika ni Doña Miren, ang boses ay paos at halos hindi marinig. Hindi sumagot si Seraphine. Sa halip lumapit siya sa mesa at kinuha ang pitsel. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang malinis na tubig sa isang baso. Ang tunog ng bawat patak ay tila isang himig ng kapayapaan sa gitna ng nakalulunod na katahimikan. Inilapit ni Seraphine ang baso sa labi ng matanda at maingat itong pinainom. Tila isang anak na nag-aalaga sa isang may sakit. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya, isang butil ng luha ang dahan-dahang naglandas sa pisngi ni Doña Miren. "Sera, patawarin mo ako. Masyado akong nabulag ng dangal, ng pera, hanggang sa wala nang natira sa akin kundi ang pagsisisi." Tinitigan ni Seraphine ang matanda nang may malalim na pag-unawa. "Pinatatawad na kita, ma. Pero ginagawa ko ito para sa sarili kong katahimikan. Ang patawad ay para sa aking kalayaan, hindi para bigyan ka ng pagkakataong wasakin ulit ang buhay ko. Ang bawat sugat na idinulot mo ay naging hagdan ko para maging matatag. Salamat sa sakit, dahil doon ko natuklasan ang sarili kong lakas." Wala nang galit sa boses ni Seraphine. Ang kanyang puso ay naging kasing linaw ng tubig na kanyang isinilbi. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng matanda sa huling pagkakataon bago niya ito dahan-dahang binitawan. Ang pagbitaw na yon ay hindi lamang para sa pisikal na kamay, kundi para sa lahat ng puot na dinala niya sa loob ng maraming taon. Tumalikod si Seraphine at naglakad palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang niya palayo, sa madilim na pasilyo, pakiramdam niya ay may mga mabibigat na tanikala na unti-unting napuputol mula sa kanyang mga paa. Hindi na siya lilingon pa. Ang mansyong ito ay hindi na kailanman magiging kanyang tahanan, ngunit hindi na rin ito magiging kanyang bilangguan. Habang papalabas siya, ang liwanag ng araw ay dumaos-dos sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tila isang yakap ng pagpapala. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagtungo sa isang puok na malayo sa ingay ng lungsod, ang Lumang Bentaw Pier, kung saan sila unang nagsumpaan ni Leandro nung mga bata pa sila. Mula sa malayo, nakita niya ang figura ng isang lalaking nakatayo sa dulo ng bentaw, nakaharap sa dagat. Hawak nito ang isang maliit na asul na kahon. Ang bawat paghampas ng alon sa mga poste ng kahoy ay tila isang paanyaya para sa isang bagong yugto. Huminga ng malalim si Seraphine. Ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit may kasamang tamis ng pag-asa. Ito na ang huling hantungan ng kanyang paglalakbay at ang simula ng isang buhay na hindi na kailangang dumaan sa unos upang matagpuan ang sikat ng araw.
Ang dapit hapon ay nagpintura ng kulay kahel at lila sa malawak na kalangitan. Isang marubdob na paalam ng araw sa mundong tila huminto ang pag-ikot sa puntong yon. Sa dulo ng lumang bentaw, ang bawat hiyaw ng mga alon na humahampas sa mga haligi ng kahoy ay tila mga bulong ng nakaraan, ngunit ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng lamig ng unos. Ang dala nito ngayon ay ang amoy ng dagat at ang pangako ng isang tahimik na gabi. Dahan-dahang naglakad si Seraphine sa ibabaw ng mga tablang kahoy. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay may ritmo ng katiyakan, malayo sa mabilis at takot na mga yapak ng babaeng tumakas mula rito taon na ang nakalilipas. Sa dulo, nakatayo si Leandro. Nakaharap ito sa dagat. Ang kanyang mga balikat ay tila mas malapad ngayon dahil sa bigat ng mga aral na kanyang natutunan. Nang marinig ng lalaki ang paglapit ni Seraphine, dahan-dahan itong humarap. Ang mga mata ni Leandro ay tila mga bituin na nagniningning sa gitna ng namumuong dilim. May bahid ng kaba sa kanyang mukha, ngunit higit na nangingibabaw ang isang uri ng paggalang na dati ay hindi niya maibigay. Lumapit si Seraphine hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang distansya sa pagitan nila. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng kanilang paghinga na sumasabay sa himig ng dagat. Inilabas ni Leandro ang maliit na asul na kahon mula sa kanyang bulsa. Ngunit sa halip na isang singsing, isang makinang na susi ang nakahiga sa loob ng pilus. Sera, hindi ko hihilingin na bumalik ka sa dating buhay natin. Mahina ngunit matatag na wika ni Leandro. Ang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ng babae. Dahil ang buhay na yon ay wasak na at ako ang may kasalanan. Ang suwing ito ay hindi para sa mansyon ng mga Bergara. Ito ay para sa maliit na bahay na itinayo ko sa tabi ng ampunan. Isang tahanan na walang Doña Miren, walang mga mapanghusgang mata at walang mga lihim. Isang tahanan kung saan ang tanging batas ay ang paggalang at ang pag-ibig na malaya. Dahan-dahang lumapit si Leandro. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang iniaabot ang susi. Hindi ako naghahanap ng asawang susunod sa akin. Naghahanap ako ng reynang papayag na samahan akong bumuo ng bagong kaharian. Sera, papayagan mo ba akong ligawan ka ulit? Papayagan mo ba akong patunayan sa bawat araw na karapat-dapat ako sa iyong tabi? Isang matamis at malalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Seraphine. Dahan-dahang itinaas ni Seraphine ang kanyang kamay. Inayos niya ang kwelyo ng simpleng polo shirt ni Leandro. Isang kilos na dati ay ginagawa niya dahil sa takot at tungkulin. Ngunit ngayon ay ginagawa niya dahil sa sarili niyang kagustuhan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumausdos sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ang mabilis at tapat na pintig ng puso nito. Ang Seraphine na kilala mo noon ay patay na, Leandro. Malumanay niyang sagot habang tumitingala sa mga mata ng lalaki. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na muling magpapaapi sa ulan. Ngunit, ang babaeng ito ay handa ring maniwala na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo ay may pagsikat ng araw na hindi na muling magdidilim. Kinuha ni Seraphine ang susi mula sa kahon at mahigpit itong ikinulong sa kanyang palad. Sa isang mabilis ngunit banayad na galaw, hinila ni Leandro si Seraphine patungo sa isang yakap. Isang yakap na hindi nagmamadali. Isang yakap na puno ng pag-iingat at pangungulila. Isinandal ni Seraphine ang kanyang ulo sa balikat ni Leandro. Nilalanghap ang amoy ng lalaking ngayon ay amoy lupa at pawis ng pagsisikap. Malayo sa amoy ng karangyaang dati ay sumasakal sa kanila. Dahan-dahang inangat ni Leandro ang kanyang muka at iginawad ang isang matagal at madiing halik sa noo ni Seraphine. Ang halik na yon ay tila isang selyo ng kapatawaran at isang panata ng katapatan. Naramdaman ni Seraphine ang init ng mga labi ni Leandro at sa pagkakataong yon, ang huling hibla ng pait sa kanyang puso
ay tuluyan ng natunaw. Magkahawak kamay silang tumayo sa dulo ng bentaw, pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa guhit tagpuan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng mga pangarap na handa ng tuparin. Ang reyna at ang kanyang hari ay hindi na babalik sa palasyong gawa sa dusa, kundi maglalakad patungo sa isang tahanang binuo ng kanilang sariling mga kamay. Ang tubig sa dagat ay patuloy na gumagalaw, isang saksi sa pagtatapos ng isang masakit na kabanata at ang pagsisimula ng isang kwentong isusulat sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin. Ang pag-ibig, sa wakas, ay nakatagpo ng kanyang tunay na tahanan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na himig na nagpapatahimik sa bawat ingay ng nakaraan. Sa bakuran ng Dalisay's Haven, ang mga puno ng nara na itinanim ni Leandro noong mga panahon ng kanyang pagsisisi ay matatayog na at nagbibigay ng malawak na lilim sa mga batang naglalaro sa damuhan. Ang bawat halakhak ng mga ulila ay tila mga awit ng pag-asa na pumupuno sa hangin. Malayo sa nakabibinging katahimikan ng mansyong dati ay nagkukulong sa kanilang mga pangarap. Sa loob ng malinis at maliwanag na kusina ng kanilang tahanan, sa tabi ng ampunan, abala si Seraphine sa pagluluto. Ang amoy ng sariwang luya, sili, at manok ay humahalimuyak sa buong bahay, isang pamilyar na amoy ng tinola. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kamay na nanginginig sa takot at wala nang pusong nagmamakaawa para sa atensyon. Ang bawat paghiwa niya ng sayote ay may kasamang katiyakan at kaligayahan. Pumasok si Celestine sa kusina, karga ang kanyang 2 taong gulang na anak. Ang dating suplada at mapanghusgang dalaga ay napalitan ng isang mapagmahal na ina at tapat na katuwang ni Seraphine sa pagpapatakbo ng foundation. Ang bango naman niyan, Ate Sera. Tiyak na mapaparami na naman ang kain ni Leandro niyan. Masayang wika ni Celestine habang pinapanood ang kanyang ate na maghain. By the way, I just got a call from our office in Makati. Ang Oral Holdings ay nanalo na naman ng panibagong award para sa Most Ethical Advisory Firm. You really proved them all wrong, ate. Ngumiti si Seraphine, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Celestine. Pero alam mo naman, ang tunay na award ay itong nakikita kong maayos ang pamilya natin. Kumusta nga pala ang dalaw mo kina Vanessa sa correctional facility kahapon? Bumuntong hininga si Celestine. Nagsisisi na sila, ate. Lalo na si Lyris. Sabi niya, kung sana ay hindi sila nagpadala sa kasakiman, baka malaya pa sila ngayon. Pero huli na ang lahat para sa kanila. Ang tanging magagawa na lang nila ay pagdusahan ang karma ng kanilang mga ginawa. Maya-maya ay pumasok si Leandro mula sa likuran ng bahay. Wala na ang bakas ng dating mayabang na tagapagmana. Ang kanyang mga braso ay may kaunting dumi mula sa pag-aayos ng garden. Ngunit ang kanyang muka ay maliwalas at puno ng kapayapaan. Tuloy-tuloy siyang lumapit kay Seraphine at sa isang nangdalisay na pagmamahal, kinuha niya ang apron mula sa asawa at siya na ang nagpatuloy sa paghuhugas ng mga pinagkainan. Hindi ito pag-uutos. Ito ay ang kanilang bagong nakasanayang ritual ng pagtutulungan. I'll take over here, hon. Maupo ka na muna at magpahinga. Malambing na wika ni Leandro. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Seraphine at hinalikan ang kanyang mga buko na dati ay dugo ang humahampas sa salamin. Ngunit ngayon ay makinis at puno ng palamuting pagmamahal. Ang bawat haplos ni Leandro ay tila isang paulit-ulit na panata na hinding-hindi na niya hahayaang muling masaktan ang kanyang reyna. Sa hapon ng araw na yon, bago lumubog ang araw, nagtungo ang mag-asawa sa sementeryo. 2 puntod ang kanilang binisita. Ang una ay ang puntod ng ina ni Seraphine na palaging napapaligiran ng mga sariwang bulaklak at malinis na damo. Doon, naramdaman ni Seraphine ang isang malalim na kapayapaan. Ang kanyang ina ay hindi na lamang isang biktima ng kahirapan,
Ito ay naging simbolo ng tagumpay ng kanyang anak. Matapos nito, lumipat sila sa katabing puntod, ang huling hantungan ni Doña Miren. Dahan-dahang inilapag ni Serafin ang isang puting krisantemo sa ibabaw ng marmol. Wala nang pait sa kanyang dibdib, wala nang galit na nanunuot sa kanyang mga buto. Nagawa na nating magpatawad, Leandro. Mahinang wika ni Serafin habang nakasandal sa balikat ng asawa. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat tayo sa isang buhay na walang bitbit na kahit anong puot. Ang pagpapatawad ko kay Mama Miren ay ang huling susi na nagpalaya sa akin mula sa mansyong yon. Tumingala sila sa langit kung saan ang kulay ng dapit hapon ay unti-unting nagiging ginto. Ang paglalakbay ni Serafin ay nagsimula sa putik at ulan, dumaan sa apoy ng pagtatraydor, ngunit nagtapos sa isang hardin ng kapayapaan. Natutunan niya na ang tunay na pagiging marangal o breeding ay hindi na susukat sa kapal ng pitaka o sa lalim ng pinag-aralan sa ibang bansa. Ito ay nasusukat sa tibay ng loob na harapin ang bawat unos, sa talinong gamitin ang bawat sugat bilang sandata, at sa lawak ng pusong kayang magpatawad nang hindi nawawala ang sariling dignidad. Ang kwento ni Serafin Lorente ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig na muling nabuo. Ito ay isang paalala na sa bawat babaeng binaliwala, minaliit at itinapon sa dilim, ay may isang reynang naghihintay lamang na magising. At sa dulo ng bawat mahabang gabi ng pagdurusa, palaging may isang umaga na puno ng sikat ng araw, basta't marunong kang tumayo, lumaban, at higit sa lahat, ang maniwala sa sarili mong halaga. Ang bawat patak ng ulan sa nakaraan ay naging mga butil ng diamante na ngayon ay nagniningning sa kanyang bawat tagumpay. Ang bagyo ay tuluyan ng humupa, at sa wakas, ang buong mundo ay nakikinig sa tahimik, ngunit makapangyarihang tinig ng isang babaeng nagtagumpay sa lahat ng pagsubok.